Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday morning, kabubukas lang ng ating market mga idol. At ayun na nga, nagkaroon ng drop at downtrend sa ating chart mga lods, no? So bisitahin natin yung chart natin kasi baka mag-loading na naman to eh. Kanina hindi ko ma-open tong BitGet dahil kaka-loading eh. So ayun na nga mga lodi, no? Ayan kasi kaya ako nilagay siya sa 40 ulit mga idol kasi madaling araw, no? Hindi ko mababantayan. So kung nilagay ko na siya, kung hindi ko siya tinanggal at nilagay sa 40, malamang tinamaan na, no, yung ating lock profit. Pero andiyan pa rin siya mga lods, no? Ang ano kasi diyan sa 49 is eto mga lods, oh. Ayan, oh, yung dulo niyan. Okay. So ayan. Ayan pababa na ulit siya mga idol. So andiyan pa rin yung trade natin mga lods So sinabi ko lang. At ang Bitcoin umabot siya ng sa tingin ko 65, nag-65 yung Bitcoin. Mga lods 65,000 tas yung ating XRP is nag 1.31. Okay? 1.32. Oh, ayan mga load. So, pero kanina naka-recover na siya and then nag-drop na naman. So, mamaya na natin tingnan yung chart. Mag-news muna tayo mga lodi. Ayan, nilabas ko na nga yung chart ng ng sa CoinGecko kasi ayaw mag-open ng VPN ko kanina dahil kasi wala na atang bayad mga lods eh. So, ayan yung kanina natin. So, ano na naman tayo, news muna tayo. Kahapon, mga lods, kaya hindi tayo nakapag-update ng gabi kasi nga, ayan, umatin tayo sa rally. Naniniwala ba kayo sa rally, mga lodi? So, ayan tignan nyo muna, panoorin nyo muna to. Panoorin natin sabay-sabay. Shout nila lahat ng gusto nila i-shout. Hanggang dito lang po sila. Grabe mga kabataan nyo yun, mga idol, no? Ang kukulit din no? Ito daw ako. Ay, ako to, mga idol, no? Actually, nag-PM pa yung tita ko sa akin, tapos napanood niya to sa post. Sabi niya, ba't ka nagawa mo sa rally, Jeb? Sabi sa akin ganun, no? Ayan Amerikano ba kayo? Ano? Magkano ba yun sa'yo? Ano? Malaki ba yung sinusubo sa inyo? Naintindihan niyo ba yung sinabi niya doon? Ha? Pakinggan niyo ulit Kasi natin. Sabihan yung mga Amerikano! Magkano na naman sila? Ayun. Yun, una, hindi ko na naintindihan yun eh. Hinayaan ko na. Kaya lang ito susunod para medyo bastos eh. Amerikano ba kayo? Ayan. Ano? Magkano ba yun sa'yo? Ano? Ayan. Yung pagkatapos niyan. Ayan. Malaki ba yung sinusubo sa inyo? Ano sabi? Malaki ba sinusubo Malaki ba yung sinusubo ang inyo? Sabi niya gano'n. Amerikano ba kayo? Ano? Magkano ba yun sa'yo? Ano? Malaki ba yung sinusubo sa inyo? Ulit talaga ni Jeblo no? Talaga yun. Ang kulit ng mga Pinoy ngayon. At actually, mga kabataan, mga idol, no? Hindi na ako magko-comment dito kasi nag-comment na si chairman eh. No, pero sinama ko to dito kasi nag-PM yung tita ko ba't daw ako sumasali tapos ito daw ako. Sabi niya, hindi ko rin sabi niya, hindi mo pagkakaila pati yung hagod ng buko, ikaw pati tapos yung dila Ay, talaga na ito yung Jeblo, makulit Nasa likod ko pa si Naruto, nakasalamin. Grabe. So, mag-news na nga tayo. Talaga si Jeblo eh. Ang kulit saan nagpupunta eh. Okay. So, ito mga idol, pagbukas ng ating market, nakita nyo naman, nearly $150 million of leverage traders got liquidated in the crypto market in the last 60 minutes mga idol. 60 minutes mga loads, $150 million mga idol, no? The opening of futures and the drop of the S&P 500 is dragging down the entire crypto
currency market. O ayan mga lods, no? So talagang nag-drop yung market eh. 65, maabot ng under 65,000. Oh, hindi, 65,000 megit lang mga idol, no, sa Bitcoin. Okay, ngayon balik siya ng 66 pero nag-65 siya. Tapos yung XRP bumaba ng 1.32. Okay? So ayan. So andun na nga, ano sabi ko sa inyo? Sabi ko sa inyo, pag dito naglakbay yan sa ilalim ng hap, talagang magda-drop siya ng konti. Okay? O ayun na nga yung nangyari. Pero dahil nga, ayun nga sabi ko, madaling araw, matutulog ako. Hindi ko mababantayan yung 60 na to. Kasi ang nisip ko nun, pag natulog ako, tamaan siya, hindi ako makakaposisyon kasi tulog ako. So nangyari na nga, tinamaan, pero ang ginawa kasi binaba ko siya sa dati kong stop loss, okay? So ngayon, gising ako, kung tatamaan niya yung stop loss na yan, di goods, pwede tayong pumosisyon. At least gising ako nun. Kasi ayoko nung tinamaan, yung lock profit natin, tapos naka-recover ng tulog ako, sayang yun, di ba? So ayun yung ginawa ko ngayon, mga loads, no? At least ngayon, meron pa rin tayong position. Iano na muna natin yan. No? So nag-drop ngayon. At syempre sabi dito ni President Trump, respond to oil price spiking 15% today, crossing $100 per barrel mga loads. No? So bukas, mga idol, mararamdaman na ang pagtaas ng presyo ng langis dito sa Pilipinas mga idol kasi tuwing Tuesday yan 6 a.m. Asahan nyo na madaling araw pa lang marami nang nakapila sa mga tawag dito gasoline station bago mag-alas 6 o baka nga mamayang gabi marami ng pila mga idol dahil bukas magtataas na yan. Kaya magpagas na kayo mga idol. Short term oil prices. Pero sabi ni Trump mga lodi, short term lang yan yung pagtaas. Will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over. So once na matalo nila yung Iran, bababa na ulit yung price ng oil. Ayun yung sinasabi. Is a very small price to pay for USA and world. Tama talaga yung mundo, no? Safety and peace. Trump posted mga loads, no? So sabi niya, okay lang yan, mataas ngayon. Pero pag na ma-destroy o matalo na natin yung Iran, bababa na ulit yung presyo, magmumura na ulit yung presyo ng langis, mga idol, no? So, syempre, kung tinimbrihan ka ni Trump ng ganyan, 'di ba? Kung nakabili ka ng oil, ang galing talaga ni Baron, no? Alam niyo, ba nakaraan binalitaan si Baron, bumili ng 50 million ba yun, o 30 million dollars na halaga, billion pala, na halaga ng oil. Barrel, 'di ba? Million ata o billion, nakalimutan ko eh. Check nga natin, Baron. Trump oil. Million, ayan no. 30 million worth of oil asset just day before the conflict began. So bago pa lang magkaroon ng gera mga idol, inunahan niya ni Baron. Siyempre, kung may insider siya na yun, anak yan. Di ba? So bumili na siya ng halagang 30 million, no, na halaga ng oil, 30 million dollars bago magkaroon ng gera. So ngayon, magkano na yan? Di ba? So panalo na agad yan, profit na agad yung binili niya, mga loads, no? And then syempre, sabi nga ni Daddy Trump, bago bumaba yung presyo ng oil, bago niya ibaba yung presyo ng oil, bebenta muna sila ng oil. 'Di ba? Benta muna natin bago bumaba. 'Di ba? Kaya benta natin ngayon hangga't nagkakaroon ng FUD, 'di ba? O nagkakaroon ng shortage sa oil. Dahil pag bumalik na yun sa dati, magmumura na yung oil, sayang, 'di ba? So, ang galing ng diskarte na itong mga 'to. Manang-mana sa ama niya, si Baron, mga lodi. Sabi dito, mga idol, isang mainit na news. Ali Khamenei-san, ito yung pumalit kaya bilang Supreme Leader, no? Ali Khamenei-san Mojtaba, the new Supreme Leader, will have to get approval from President Trump. If not, he's not going to last long. So parang sinasabi ni Trump dito, bago ka maging Supreme Leader ulit ng Iran, kailangan maaprobahan kita. Kasi kung hindi ka magiging allied na Supreme Leader, hindi ka magtatagal. Magkalaban tayo. Diba?
Pwede kang maging supreme leader pero dapat allied tayo, magkampi tayo, 'di ba? Meron tayong magkakaroon tayo ng deal. Pero kung magiging supreme leader ka tapos hindi tayo allied, eh wala, hindi ka magtatagal. Madideads ka rin, babagsakan kita ng bomba. Bakit sinabi ni Trump yun? We want to make sure that we don't have to go back every 10 years when you don't have a president like me. Trump told ABC before the supreme leader became official. So, sinabi niya rito, no, paano kung wala na ako? 'Di ba? Kumbaga, kailangan maging allied ka ng US. O kailangan maging bata ka namin. Kasi kapag hindi ka bata ng US, tapos wala na ako, hindi na ako yung presidente, baka kalabanin nyo na yung US ulit, di ba? Parang ganun yan. Time to watch, alam nyo ba yan? F around and find out. Ayun, ito ba yan? Oh, yan, oh. F around and find out. Play out. Unconditional surrender. So, ayun yung unconditional surrender nila na sinasabi ni Trump. Worth nothing that Trump already deemed Mojtaba Khamenei an acceptable successor previously. This could end very poorly for him, mga idol, no? So ayun na nga. Kung gusto niyo talaga na maayos 'yan, kailangan ayun lang, wala na ibang choice yung Iran, mga lodi, no? Kailangan nila makipag-allied o maging bata ng US. Kung ako sa kanila, sundin na nila si Trump. Kasi pag wala na si Trump, doon na sila pwede mag-rebelde ulit. 'Di ba? Pero ngayon hindi sila pwede. Talagang babakbakan sila ni Trump, mga idol, hindi pwede. Desidido ngayon si Trump na kunin lahat ng nasa kanila. 'Di ba? So napakaganda ng strategy ni Trump, 'di ba? Sa sobrang ganda, mga idol, inaaral ng China, okay? Just in and unusual, China is recording the US war live. The US attack on Iran have become a veritable military intelligence laboratory for China. No? More than 300 Jilin-1 satellites are recording every detail, second by second, from munition, refueling, to missile trajectories. China is turning US war doctrine into a database, including refueling times and air defense responses. According to experts, this data could give China a military research and development advantage that will last for decades. US war tactics are being throughoutly analyzed, mga idol, no? So ina-analyze ng China, pinag-aaralan ng China yung mga galawan ng US, mga lodi. Oh, yan, oh, grabe. Patay tayo diyan, mga idol. At ito yung pinakamasamang ginawa ni Daddy ngayong araw, mga lods. Wala akong pakialam sa mga gera-gera. Ito yung medyo nakaka-bad trip na sinabi ni Trump, at siguro dahil dito kaya nag-drop yung market, mga lodi. No, sabi niya, Trump says, I will not sign any bill kasama yung Clarity Act until SAVE Act passes, no? Save America's Act passes, law. President Trump photos posted on Truth Social that he will veto every single piece of legislation, including Clarity Act, until Congress passes the full-strength Save America Act requiring ironclad proof of citizenship to vote. I, as president, will not sign other bills until this is passed. No, ayan, and not the watered-down version. This puts the Pro-Crypto Clarity Act and all other priorities on hold. Election integrity first, Crypto Clarity later. Nako, siguro nga dahil dyan, kaya tayo nag-drop, mga idol. Bad trip to, mga lods, no? Ang natin. Kay Grok. What is Tagalog natin. Sorry, Grok. Ayan. Ang Save America Act, kilala rin bilang Save Act of Safeguard America Voter Eligibility Act sa ilang version, ay isang kontrobersyal na panukalang batas sa Kongreso ng Estados Unidos.
Ito ay naglalayong palakasin ang seguridad sa halalan sa pamamagitan ng paghihigpit sa pagpaparehistro ng botante at pagboto sa federal election. So ano to? Kasi ang issue sa kanila dati, nagkakaroon sila ng mga flying voters. Hindi, I mean yung yung mga refugee, yung mga, hindi ko alam kung tawag nila ron eh. Yung mga pinapapasok ng mga tao, ng mga yung taga-ibang bansa, minsan kapag yung Democrats yung nagpapapasok doon, eh, nakakaboto yung mga yun sa kanila. So, ang gusto ni Trump, kailangan talaga mga American citizen lang, no? Maghigpit, parang ganon, no? Una, upang pigilan ang hindi mamamayan o non-citizen, no? Ayun nga eh. Non-citizen na nagpaparehistro at makaboto sa federal election. Ayon sa mga taga-suporta nito, ito ay para pang protektahan ang integridad ng halalan dahil illegal na ang pagboto ng non-citizen. Pero gusto nilang mas mahigpit na patunay. Kailangan magbigay ng documentary proof of US citizenship kapag nagpaparehistro bilang botante sa federal election, hindi basta sworn statement o simpleng ID lang. Mga tinatanggap na dokumento, US passport, birth certificate, tsaka ilang military government ID. Kumbaga dito sa atin, ano yan? Pwedeng passport, lisensya, NBI police, ganun. Hindi sapat ang karaniwang driver's license lang, real ID kung hindi malinaw na nagpapakita ng citizenship o iba pang standard ID. Sa ilang bersyon, kailangan ding magpakita ng photo ID kapag bumoboto mismo sa halalan. Karaniwang kailangang personal na iharap ang proof, no? Kaya maaaring maapektuhan ng online registration, mail-in registration. So, ang sinisigurado lang dito ni Daddy Trump, mga idol, puro mga American citizenship yung boboto. Alam niyo kung bakit? Kasi kumpiyansa siya, mga idol, na yung mga mismong American citizenship lehitimo, pro kay Trump. Ang kumukontra lang kay Trump is yung mga hindi talaga, kumbaga non-citizenship, no? Nakalimutan ko yung tawag na sa bibig ko na eh. Pero andun lang mga loads, no? Yung mga pinapaalis ni Trump, ang tawag doon, nakalimutan ko. Basta yun, no? So, bumoboto kasi yung mga yon. At syempre, dahil nga galit yung kay Trump, dahil makapaalis sila sa US, hindi si Trump yung binoboto nila. Diba? So, ayun, gusto niya malinaw at maganda, no? Ang botohan na mangyayari sa susunod na eleksyon, mga idol, no? At syempre, mukhang may balak pa si Trump na magstay eh. Kasi, di ba, 4 years na lang siya dapat. Pero sa tingin ko, meron pa siyang gusto niya pa magstay ng matagal, mga lods. Kasi sabi niya nga dito, di ba? Oh, sabi niya rito, he's going to have to get up, kasano to kay Mujtaba Khamenei Sabi niya rito, meron siyang words dito na, we want to make sure that we don't have to go back every 10 years. Oh, parang gusto niya pa mag 10 years. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Kasi pag nawala si Trump, di ba? 8 years kasi, no? Ang termino sa US. Hindi katulad sa Pilipinas, 6 years, isang 6 years lang. Sa US, 4 years, 4 years. So, kapag nagpresidente ka ng 4 years, tas nagustuhan ka, iboboto ka ulit ng 4 years na isa pang termino, hanggang doon na lang. No, nakita nyo ba nung pandemic ang presidente si Trump? 4 years yon. So, maraming nangyari nun dahil syempre pandemic nun. Hindi nasiyahan sa kanya yung mga American citizen. Tinalo siya ni Biden. Si Biden ngayon yung nag 4 years na sunod. So dahil 4 years pa lang yung termino ni Trump na nakuha, pwede pa siyang tumakbo ng another 4 years. So ngayon nanalo siya ng president. So ang gugugulin niya na lang ngayon is yung last na 4 years niya. Kaya lang mukhang may balak sila na patagalin pa si Trump, no? Hindi natin alam, malalaman natin 'yan kapag matatapos na yung termino niya, kung ano yung mga gagawin nilang hakbang para mag-stay pa si Trump, mga idol. Ayun yan, magkakaroon ng bakbakan niya. Mainit yung ano niyan sa US ngayon, mga loads, dahil dyan. Okay? So, ito naman. Breaking news, official announcement from CFTC. Chairman Selig appoints David I. Miller as Director of Enforcement. A former prosecutor with deep knowledge of digital asset takes the helm of enforcement. A
appointing a former federal prosecutor well-versed in crypto assets is a major step forward regulatory clarity and a healthier market. Kaya nga lang hindi pa nga pipirmahan eh. 'Di ba? So kailangan masigurado muna ni Trump na lahat ng botante is US citizen na pabor sa kanya. Parang ganun 'yan. Para talagang ano, sa tingin ko mag-extend, gagawain si Trump ng paraan para ma-extend. Expectations are high for improved transparency in the crypto asset market. A noteworthy development for the XRP community, sabi dito. Pero iniisip ko kung hindi na mag-extend si Trump, mga idol, meron siyang gagawin talaga for me. Yung last na kakaiba niyang gagawin para mag-stay talaga, mga lods. O kung di man mag-stay, mag-profit ng malaki. Ayun yung sa tingin ko lang, mga idol, no? So ito naman, nako, matindi to para sa may mga Kronos dyan, o Crypto.com. Crypto.com has received approval to operate as a national cryptocurrency bank in the US. This is not a rumor. It's not a pilot project. It's a cryptocurrency exchange platform that becoming a fully licensed US bank. The old financial system has simply let cryptocurrencies in through the front door, sabi dito. This changed everything, mga idol. So, isa to sa mga gusto kong coins, mga idol, kaya lang nag-ano na ako kumbaga inayos ko na yung portfolio ko. Actually, 3 na lang yung hawak kong coins, mga idol, no? So maraming magagandang coins, kaya lang kasi syempre hindi mo naman mabibili lahat yon, di ba? Kung meron lang bumili. Hindi ko sinasabing bumili kayo nito mga lods, huwag kayo masahin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins no, do your own research. I'm not a financial advisor, mga lods. Okay? So punta muna tayo dito, sisilip lang tayo sa ibang news. Alert! Hindi pala yan, March 4 pa yan. Ethereum transaction cost have plummeted 99% from their November 2021 peak, now averaging just 0.016 per token terminal. Bumaba sila. Update, around 36.8 billion XRP now underwater, with unrealized losses hitting 50.8 billion per glass node. Alam nyo ba ito, mga lods, trivia to mga idol Alam nyo ba na minsan kasi pag sinasabing million tsaka billion, kala nyo magkalapit lang diba? Sabi ngo, billionaire si ganito. Hindi, millionaire din naman si ganito Yung ganun, mga lods. Nako, mga idol, napakalayo ng million at billion, mga lods. Alam nyo ba kung gaano ilang araw ang million seconds, mga lods? Ang million seconds is 11 days, mga idol, no? Sa hindi lang nakakaalam, no? How many days is million seconds? 11 days. Sa tingin, ang alam ko ayan, no? 11 days and about 13 hours 46 minutes. Ganun yung million seconds. Alam niyo ba kung gaano ilang days ang billion seconds? Years na lang, wag na days. Ah. 31 years and about 8.4 months. Ganun kalayo ang pagitan niyan, mga lodi. 11 days to 31 years. Kaya minsan, diba, pag may na-liquidate na $1 million, ganito ganyan. Tapos, yung isa naman, $1 billion. Parang feeling mo, ang lapit lang no? Pero hindi, mga idol, napakalayo ng pagitan niya. Ganun kalapit yan, mga lodi. Kaya, minsan mag-iisip ka, no? Yung nasa mga nakuha ng
alam niyo mga idol, kung correct me if I'm wrong pero yung kay Napoles issue dati, yung nakasuhan sila Jingo yung plunder, yung tawag dun, mga ano sila, mga kumukuha ng pera, 'di ba, si Napoles sa pork barrel. Ang issue lang na pera doon mga idol is 100 million. Nagano nata 100 o basta ganoon 100 million. Ganon, kumbaga napakalaki na noon nung panahon na 'yon, no? Pero mas malaki ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi billion umabot ng trillion ngayon eh. Sa ilang. Magkano kaya yung trillion? Ay ilang years kaya? How many years? $31,710 years. Ay, yun. Malulungkot ka na lang mga idol sa mga nawawala sa Pilipinas. Kaya talaga nagwelga si Jeblo dito. Jeblo. Kaya nagwelga si Jeblo pero mali yung pinaglalaban na ito ni Jeblo dito kasi sa Amerikano galit to, hindi naman sa sa corruption no? Tsaka Women's Month. Women's Month, no? Tapos nagagalit sila sa Amerikano. Ayan. Bahala na kayo dyan. Di na ako makikialam dyan, ha? Mukha lang ako yan. Marami nagsasabi, pero hindi ako yan. Kamukha ako daw, Okay. So, ayun yung news natin, mga Lodi. Ang parang overall, mga Lods, ay nagkaroon ng drop ngayon. So, hintayin natin kung ano yung susunod na mangyayari dyan. At syempre, sinabi ni Trump na ngayon, mababa ay tumataas ang oil. Pero pag na-destroy natin ng Iran, wala na yan. Bababa na yan, mga Lods. At syempre, yung sinabi niya sa bagong Supreme Leader. At pinag-aaralan ng China yung mga diskarte ng US ngayon. At ito yung pinaka nakakainis na news, mga idol, no? Kailangan pang mapasa muna tong sutoy na batas na to bago mapirmahan yung pinakamalapit na batas sa US, okay? So ayan ang mga news natin ngayon, mga Lods, no? Mamayang gabi, ito pala, meron pala akong dito, mga Lodi. No? Akala nyo no? Akala nyo AI yan, mga idol. Totoo yan, mga Lord. Saan? Deep 500 ay 5,400. Ayan mga Lodi Ganyan ang mga hayop sa ilalim ng dagat. Alien na yan Kita nyo yun? Mga Lods. Totoo yan, mga idol. Hindi yan AI. Ayan, real mga Lods. Ito nga din Kala mo gagambang hipon, no? Ay gagambang pusit. Ang haba ng galamay, 8 meters long, grabe naman yan. The depth of the sea with the height of 5,400 meters. Okay, so nakita ko lang yan, sinare ko sa inyo. So ayun, yung news natin ngayong umaga. Good morning ba? Hindi ata good morning. So sana maging good day tayo hanggang mamayang gabi, mga Lodi. Mamaya yung news natin maging good news. Sana mag-bounce tayo dito sa range nito, mga Lods, no? So ayan, kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin, mga Lodi. Mayroong mga discounts and bonuses dyan, mga Lods. So, kita-kits. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol.